day everyone, I'm Teacher Lani, your teacher today. But before we started our discussion, let's have a prayer first. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. And now, to boost our energy, meron akong pampasigla dito para sa inyo. Everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake 'em just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Maaari ko bang malaman kung sino dito ang ating sekretarya? Maaari mo bang isulat kung sino ang lumiban sa klase? At kukunin ko yan mamaya. Bago tayo dadako sa ating talakayan, meron akong hinda ditong classroom rules. Mga bata, maaari nyo bang basahin? Una, Respect your classmates and teacher. pangalawa, Raise your hand before talking. pangatlo. Listen when someone is speaking. Okay, mga bata, kailangan nating sundin ang mga rules sa ating paaralan. Now, let's have a recap. I have two questions here na tatanungin ko kayo kung meron kayo mga ideya o naintindihan. First question is, what was our last topic that we discussed? Batang Cherry, maaari mo bang sagutan? So, ang last topic po na diniscuss po natin is all about finds the perimeter of triangles, squares, rectangles, parallelograms, and trapezoids po, ma'am. Wow, very good! At naalala mo ang ating last topic. Ngayon ay, ang pangalawang tanong ay, what did you understand in our last discussion? Okay, Batang Jumaimi? Base sa akong nasabtan, ma'am, that the perimeter is the total distance around a shape. To find it, we add the length of all its sides for triangle, square, rectangle, parallelogram, and trapezoids po, ma'am. Wow, very good! At ikaw ay talagang nakinig, ha? So now, we have our games. The name of our games is Guess the Shape. So, meron akong ipapakita ang larawan sa inyo at huhulaan nyo kung anong shape ito. Una! Okay, mga bata. Anong shape ito? Triangle. So, tingnan natin kung triangle nga ba. Magaling at tama kayo, mga bata. Pangalawa, anong shape ito? Rectangle. Tingnan nga natin kung tama. Wow, magaling mga bata. Ngayon ay pangatlong shape. Anong shape ito mga bata? Parallelogram. Wow, magaling. Tingnan natin kung tama. Napakagaling ninyo mga bata at nahulaan nyo kung ano ito. Sa sunod naman mga bata, anong shape ito? Square. Tingnan nga natin. Wow, magaling at tama kayo mga bata. Panghuli nga mga bata. Ano ito mga bata? Trapezoid.
Wow! Napakagaling at alam yung shape. Alam nyo ang lahat ng shape. Bigyan ko kayo ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Magaling mga bata. Ito yung day. Clean mo. Ngayon, at alam nyo ang mga shape na yun, maaari ko bang tanongin kung bawat shape ba ay may perimeter or an area or both mga bata? Meron Both po, ma'am. Okay, ngayon mamaya malalaman nyo kung meron nga ba ang bawat shape na yon. Okay. So, ngayon ay meron akong hinanda na group activity. So, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Dito ang group 1 and dito ang group 2. So, meron akong hinanda na 2 bond paper. Ibibigay ko ito sa inyo tag isa-isa. Okay. So, dito ang group 1, ito ang sa inyo, at dito ang group 2. So, basahin nyo muna, bago tayo magsisimula, basahin nyo muna ang ating instruction. Okay, so naintindihan nyo ba kung ano ang ating gagawin o inyong gagawin na activity? Apa. Okay, ngayon ay tapos na ba ang lahat? Opo. Okay, group 1, ano ang naobserbahan nyo sa ibinigay kong activity? Base sa aking obserbasyon po, ma'am, ang numero ay nasa labas ng mga square or triangle, ma'am, na shape. Oh, okay, thank you. And group 2, ano ang naobserbahan ninyo? Ang naobserbahan po namin dito sa pangalawa po, yung mga numero po ay nasa loob ng mga square po, ma'am. Okay, thank you. So, yung lahat na naobserbahan nyo ay tama. At later on is, yung ginawa yung activity is connected lang yan sa ating topic ngayon. Okay, so kanina sa nilaro natin ay meron na kayong idea kung ano ang ating new topic ngayon. At ito ang ating title ng ating topic. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ating tatalakayin ngayon ay babasahin nyo muna ang ating learning objectives. Pakibasa ng sabay-sabay. Identify and differentiate between perimeter and area. Okay, next. Appreciate the importance of measuring perimeter and area in real-life situation. And lastly, Draw different shape, measure, and count their sides, and calculate both the perimeter and area to present the findings. okay, thank you. So, naunawaan nyo ba ang ating learning objectives? So, yan ang ating, yan ang ating goal na dapat na matupad ngayon sa ating klase. So, good day everyone. My name is Teacher Chumaimi Picolado. So, also, you can call me Teacher May. So, ina-enjoy ba ninyo ang inyong dula ganina? Nagibuhat nila Teacher Obat and Teacher Samson. So, kung na-enjoy ninyo, then, unsa inyong learning nga nakuha dito ang dula? Okay, very good. So, karon naa ta sa part sa discussion. So, ato i-discuss og unsa ang differentiates perimeter from area. So, may mga idea ganina nga gihatag ni Teacher Obat o ni Ma'am Samson sa ilahang mga activity. So, karon ato lang ipa-dig deep kung unsa jud ang perimeter ug ang area. So, ang perimeter is the distance around the outside of the shape. Perimeter measures inches in unit, like cm, m, or meter, or feet, or inches. So, perimeter involve only one dimension. So, ang perimeter, sama sa picture ganina. So, nako example rin box. So, kaning box, ang ihang perimeter is kaning nasa outside. Outside niya nga part. So, naadriya ang perimeter. Diriya gi-measure ang perimeter sa ihang side. So, natay mga example sa perimeter. Later on, ako ang ihatag sa inyo ha. So, kani siya, nagkuan lang siya og isa ka dimension. So, kay pag anay formula sa perimeter, ang formula niya is P is equal to
2 times L plus 2 times width. So, length og ang width pang-add lang nimo siya. Ang mahulog siya isa kay dimension kay ipang-add lang nimo ang both kuan niya, side niya. Ang total ana is isa lang jud siya kakuan kanang part. So, total na siya sa tibuok side ang ihang equivalent sa perimeter. So, unlike sa area, ang area is kabuuan to siya sa sulod nga part. So, later on, i-discuss yapon ako ang part sa area. Pero, ato sang i-improve ang atong learning pinaagi sa pag-solve sa some example of parameters. Now, i-apply na to ang ato ang di-discuss ganina. So, na ko'y mga example diri ang gihatag para ang ato ang i-apply. So, mag-apply ta sa first parameter. So, by solving the parameter, na siya duha ka formula nga gihatag. So, first nga formula is ipang-add lang nimo siya tanan. So, ang length at ang width is i-add lang nimo. Like, for example, 7 plus 7 plus 5 plus 5 is equal to 24. So, the total is 24 centimeter. So, easy lang siya. So, ang another example or formula is kani siya. Perimeter i-times nimo siya. For example, ako ang ibutang diri ang formula. L plus 2 plus 3. So, hinani ang formula sa isa. So, ato siyang i-apply. So, pag-apply ani is hinani na siya. 2 times 7 plus 2 times 5. So, i-times na to siya bago na to ipang-add. So, 7 times 2 is equal to 14. Plus, 2 times 5 is equal to 10. So, i-plus na tong duha is equal to 24 centimeter. So, sir, same ra siya og answer, but different ang ihang formula nga gigamit. Ang formula nga gigamit diri sa pikas is ipang-add lang nimo siya tanan. Both side ipang-add lang nimo siya. Example. So dili lang kay isa lang atong example kay murag bitin kay ang isa no. So natin lain nga example na pod. So same lang gihapon siya, pero mas gusto ko nga mas makabalo mo kaysa katong isa lang ako ay percent. So dili kayo mo makakuha. So natay isa diri So, balik na butan, no? So, i-add lang na to. Ang primero nga formula is ipang-add lang siya tanan side. So, diriya sa ato ang kuan, sa ato ikaduha nga example is 8. Ang iyang length, ang iyang width is 2 cm. So, i-add na to. 8 plus 8 plus 2 plus 2. So, equals 20 cm. So, in another formula, pareha ito ganina, 2 is equal to 2 times L plus 2 times W. So, i-apply na to siya. P is equal to 2 times 8 plus 2 times 2. So, ato siyang i-multiply. Bago na to siya i-add, i-multiply. So, 2 times 8 is equal to 16 plus 2 times 2 is equal to 4. So, i-add na to siya is equivalent to 20 centimeter. So, same lang siya, lahi-lahi ang formula. So, pwede ninyo i-apply kung asa dapita mo mas mapadali. So now, nahuman na nato og solve ang parameter. So, na-apply na nato ang ihang formula. So, dali lang siya i-solve, no? So, karon na po ta sa area. Usa ka ang area? Area is a measure of or amount of space inside the shape. Area measured in square units. Centimeter squared
meters squared, feet squared, inches squared. Area involves 2 dimensions. So, kung ganina, ang perimeter is kuan lang siya og isa ka dimension, ang area is duha ka dimension. Duha ka dimension ang ihang gi-involve. So, like for example, na ako'y box dari So, kani siya, ang box dari mo ni ang length niya, kung unsa ang katason. Tapos, ang ihang width, kung unsa ka lawmon ang box. So, later on, naanapod ko'y another example para ma-dig deep ninyo ang inyuhang learning sa unsaon pag-solve sa area. Pero before that, ihatag na ko ang formula sa area. Ang formula sa area is A times L times W. So, length times width. So, pwede na po siya mabaliktad. A is equal to width times length. So, hinana lang siya ang pag-solve. So, i-apply na to siya. So, karon, humana na to sa perimeter, na-apply na nato ang formula, dali na po ta sa area. So, ang pag-apply sa area, i-times lang nato ang length ug ang width sa ato ang nasa rectangle. So, ang iyahang formula, akong ibutang dali A is equal to L times W. So, ang ihang L is equal to 5 cm times 3 cm squared. So, ato siyang i-multiply. So, pag multiply ani, dali ra siya. So, 5 times 3 is equal to 15 centimeter squared. So, dali lang siya kaysa atong perimeter ganina. Pero kaning duha is gamit yun kaayo siya. So, nanapod tayo laing nga example. So, ang atong example is pariha ani. Ang both length ug ang width is pariha siya. So, saan na to siya pagkuha sa exact area niya? So, naana pud ang ato ang formula. A is equal to L times W. So, A is equal to, ang ihang length is 7 centimeter squared times 7 centimeter squared. So, i-multiply na to siya. 7 times 7 is equal to 48. So, a total of 49 rather. 49 centimeter squared. So, 7 times 7 is equal to 49 centimeter. So, lang to siya ang ato ang formula sa area. So, to siya ang pag-apply sa mga formula. So, dali lang yun kaayo siya i-apply ang bawat part. Sa perimeter na siya'y duha kung asa mo dapita haom nga formula sa aha mo dapita komportable nga mag-solve sa formula. So, duha siya. Depende lang sa inyo ug asa mapadali ang inyong pag-apply. So, sa area naman, dali lang jud siya kay i-times lang nimo ang length ug ang width. So, mao na to ang result sa area. So, mao lang to ang atong discussion na part. And later on, ato siyang i-apply kung unsaon siya pag-apply pa sa lain or sa real life nga scenario. So, thank you! Good afternoon, everyone. Naminaw pa ba ang tanan? Okay, kung naminaw ang tanan, clap twice if you hear me. Okay, naminaw juday sila. So, bago ka mag-proceed sa ato ang activity, basahon sa nako ang ato ang direksyon. So, all you have to do is to calculate both the perimeter in the area of your assigned shape using the given measure. So after calculating, discuss with your groups how perimeter and area are different. So after that, you will prepare one sentence to explain of your findings to share with your classmates. So perimeter measures the total distance around the shape, while the area measures the space inside the shape. Show all your steps clearly because the accuracy of
of both your calculation, your reasoning will be points. So, the group 1 will be assigned the shape trapezoid, and the group 2 will be assigned parallel shape. So the group 3 will be assigned triangle. So I will give you 3 minutes to do your task, and you may now start. Okay, time is up. So karon, discuss na ninyo ang inyong task. So group 1, please, you may present your task. Thank you so much, group 1. So now let's proceed to group 2. Thank you, group 2. And now let's proceed to the last group, the group 3. Okay, thank you. Thank you so much, group 3. And that's all, everyone. And I hope you learned our topic. And that's all. Thank you.